Ayan, good afternoon mga kalingap. Magandang araw po sa ating lahat. At dito po tayo ngayon kay Brother Paas. Ayan, bisitahin po natin si Brother Paas. Ano bro? Aba, nakakapag-cellphone na. Oo, okay na ako, biyaya ng Panginoon. Nagpatampay ako. Kaya nga panood ko yung ano mo. Biyaya na yun, so okay na ako. Basta. Kumusta ka na? Ako? Oo. Ako nga nangungumusta sa'yo eh. Hindi kasi di ba nabalita ako yung anak mo ay nagkaroon ng ano? Usually, ganun naman tayo mga pastor eh. Bakit? Siyempre, sometimes nakakalimutan natin masyado tayo natututok sa ministry. Minsan, nakakalimutan natin ang family, which is family first, hindi minsan. Nangyari din sa akin yun. So, dito natin makikita na trabaho natin mag-encourage. Ang himala, si Lord, hindi tayo. Okay na siya, nandiyan nga siya sa diet na mamaramasyal. Ay, praise God, kung gano'n. Oo. Buti na pasyal ka. Oo, kasi may may nagpaabot sa'yo ng counting amount. Ay, sa Ito bro. Yung napaabot ni Madam, ayaw magpabanggit ng pangalan. Lord, thank you Lord for this blessing, Lord. Balik dito kay Madam. Nasa sibling umaapaw. Salamat po sa kanyang buhay. Magamit lamang ito para sa kalawalan. Salamat din po sa kagalingan na ngayon nakakakain na po ako. Thank you Lord. Sapagkat ikaw po nangako, di mo kami iiwan, di mo babayaan. I-bless mo ang pinagmula nito, higit pa sa kanyang inaasahan. In Jesus' name, amen. Salamat. Naisipin mo ang lahi ng pinagmulan mo. Ano lang, kasi mayroon din kaming pastor na nakakonfine dyan. So, sinabay ko na. Oo. Support po natin na Kuya Panding PX. Ayan, sige po. Sa pong mahusay na pastor. Dinalaw ko kapli, Pastor Bacos. Bakos. May stage 4 cancer of prayer. Biyaya ng Diyos. Pray kami. Pray. Ano do? Talagang puro chemic. Ano ba ito? Chemic ano ba? Chemotherapy. Yun, nagpa-chemotherapy. 5 beses. Ako di pwede, payat ako, mamatay ako nun. Ibig sabihin, okay na siya ngayon. Hindi pa rin, may Hindi pa buko rin. sa dito yung laki, cancer dito. Tsaka dito sa dibdib. Yun lang ang lamang ng mga pastor, malakas ang loob. Ay oo, sa totoo lang. Diba? Tayo ay wala tayong Diyos. Kasi based sa mga doktor, yung may mga cancer, hindi sila namamatay sa cancer. Namamatay sila sa stress. Oo, Totoo yun. totoo yun. Kasi ang cancer number 1 is stressful yun. Pero ako hindi ko iniisip na may cancer ako. Iniisip ko, I am praying. Ano lang to, sakit lang. Pero there was a time pag kumatali talaga, naglalaban yung depression at discouragement. Kung wala kang Diyos, Ganun talaga yun. grabe. Lalo na yung di ka makakain. Could you imagine 1 week walang kain? Naglalaban sa atin yung depression, discouragement. Napaka sometimes nasasabi mo, hindi ba yan ba ako ni Lord? Pero hindi. Nangusap ang Lord sa akin sa aklat ng 13.5 ng Hebrew. Hindi kita iwan ni pababayaan. So doon ko na-realize na sometimes kasi yung ating mga sakit karamdaman, hindi yan time test yan para tumatag tayo. Sa realization kasi, yung sakit sa Panginoon ay pagtawag doon yung pagsubok doon sa gaano katatag yung iyong pananampalataya sa Kanya. Tsaka panahon din, syempre. Kasi merong mga pastor, mga sa ministry, busy tayo sa ministry pero hindi sa Kanya. Ano? Wala tayong personal commitment. May commitment tayo sa church but hindi kay God. Kasi yung devotion natin halos din natin magawa. Ito yun. Diba? Nagpe-prepare tayo ng word para sa tao. Tao hindi sa atin. Hindi para kay God. We are praying for the
preaching, Lord, samahan mo ako, makakilala sila, mabago sila. Pero totoo yun, nananalangin tayo sa pagbabago nila, pero hindi natin sila kayang baguhin. Oo. Only God can change their life. Oo. Trabaho lang talaga natin ipangarap. Kasi alam mo yung nangyari sa anak ko, ang daming realization, ang dami ko natutunan. Totoo yun. Kasi tayo kasi sometimes, masyado tayong overwhelmed sa ministry. Minsan hindi natin namamalayan na nagkukulang pala tayo sa family natin. Sa mga anak. Lalo na doon sa lalo na doon sa binata, doon sa ano ko, sa ano ko doon sa yung kay Ronron. Oo nga, si Ronron. Hinahayaan ko siya, akala ko okay siya, yung mga ganun ba. Pero nagulat na lang ako na hindi pala okay. Pero at least meron kayong natutunan. Oo naman. Kasi ano yun, lesson yun. Oh, yun yung dun mo sa ating kasi mga Kristiyano. Although parang bakit nangyari? Mga ganun, pero sa atin talaga mayroong gustong ituro ang Panginoon. Sa ganung pamaraanan. Di ba? Even sa sakit ko na ito, kaming dala, alam mo, nakakalungkot eh. Siguro kung mahina lang kami ng mag-asawa, bibigay kami. Oo, dalawa pa kayo. Tapos ko lang ha. Wala pa confine ako, nagpa-check up si Mrs. Finding, may buko na naman yung pinag-operahan niya. So hindi na ano Sabi yung... ko nga, wag naman, ano tawag nun? Wag may benign at ng isang malignant. Wag sana malignant, kasi pag malignant, delikado. Terminal case ang ano sa ganun. Kasi sabi ko, ano ba ito pagsubok na ito? Hindi pa ako tapos, another na naman. I-consider test lang yan. Di ba? Sila Paul, yung mga disciple, sabi nila araw-araw nakabingit sila sa kamatayan. Ito naman. Di ba araw-araw? Tayo kaya araw-araw. Di pa nga siguro, di ba? May mga season lang na tingin natin katulad ng sayo ngayon. Season mo yan, pero iba sila. Pero masaya tayo sa paglilito. Oo naman. Kahit na meron tayong sakit, may paramdaman. We enjoy our life to share the word of God. Mas lalo nakaka-inspired ngayon sa ministry kasi kumbaga meron ako ngayong pinaguhugutan o pinagkukunan na mga magagandang mensahe patungkol sa family, patungkol sa mga kabataan. So doon ko nakita ngayon yung Efeso 6:1-3 na gaano kahalaga yung family. Ito yan. So ngayon, ako alam mo bro, sabi ko nga yung si Ronron, ano, okay lang, basta kikita ko sa pumapasok, uuwi, ganun lang. Hindi kasi sometimes kasi yung mga bata, naghahanap din ng kalinga sa ibang tao. Which is akala nila na pabayaan yan. Kasi tayo nag-i-enjoy tayo. Yung pala sila hindi nag-i-enjoy. So, ayun. Blessing naman yan, pastor, yung nangyari sa Oo. Tsaka nakita natin yung unity ng panalangin. Kasi hindi ko pa siya dinadala sa kadlan. Tingin ko fully ano na siya talaga. Kailangan pa ng lang. Oh, yung araw-araw in-encourage ko siya, kwentuhan, tawanan, biruan. Yun yung nangyayari sa amin ngayon. Okay, i-treat mo. Nung nakaraan wala, bahala pag-uwi. Minsan Walang pansinan. walang pansinan, pero ngayon yung mga anak ko ngayon, hindi lang siya, kahit sa mga anak kong iba pa. At least may kumbaga tayo kasi hindi naman tayo matututo kung wala tayong negligence. So, tayo, kinoconsider natin na yan ay ano. Hindi, we're not perfect father and mother. Oo naman. At doon ko nakita na during the time, yung mga co-pastor sa concept talagang nag-support, mga prayer, mga advices. At that time nung nung mag-chat ka, nag-pray kami ni Mrs. So nakita ko dun yung ano, na si God di talaga nagpapabaya. Kahit na nandun ka na sa panahon ng discourage ka talaga. Parang nagulat ako, sabi ko, kala ko yung anak ko matapang, kala ko yung anak ko okay lang, nakakagulat. Parang yun sa'yo, no? Parang masayahin kang taong, palakwento, pero tinamaan ka ng cancer. Oo. Diba? Alam mo yung problema, hindi mo naman pwedeng piliin yun eh. Kung ako lang tatanungin, bakit ko pipiliin ang cancer?
Oo naman. Di ba? Kaya pinakamabigat na problema sa lahat, cancer, magastos. Would you imagine magkano na nauubos ko? Baka hindi lang 200,000. Sa sarili ko lang, pero pa kay Mrs. Salamat na lang sa mga nag-sponsor na poos. Yung ibang tumulong sa aking medication. Kung wala sila, patay na ako. Kahit provide talaga. Eh ano naman yun ni Lord? Ipoprovide talaga ng Panginoon yung mga pangailangan. Pero yun ang Diyos. Pero, Pero, alam mo, pag na-overcome natin, another faith ang taas ng faith. Nagle-level up yung faith Oo. natin. Marami tayong mga idea na napagkukunan. The more na mag-share tayo ngayon, very inspiring kasi alam mo meron kang totoo to, hindi to kopyang Hindi, kwento oo. nung ganun. Hindi, personal. Personal experience. Oh, yun yung gusto ng Lord kasi yung mga disciple ni God, hindi sila kumukuha ng yung mga nakaraan. Ang sinishare nila, yung na-experience nila. Sila mismo. Ang hirap, kung ito lang, ang hirap magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat ko. Kasakit ako. Di ba? Pero yung palang paraan para marilis ka. Magpapasalamat ka lang ba pag nanganaganak ka? Sabi ko rin, salamat. Pamatay man ako. Salamat. Pero hindi ako susuko. Salamat kasi naranasan ko ito. Pinapatatag mo ako. Ang hirap magpasalamat. Lalo pa pag ganitong karamdaman. Sa mata ng ibang tao, parang ano ba yan? May sakit na, papasalamat pa, di ba? Pero dito ko na-overcome yung discouragement mo. May narinig akong preaching at magpapasalamat ka lang mo pag may mga blessing. How about kung halimbawa mamamatay ka na, hindi nagagaling yung cancer mo. Baka magpasalamat ka pa kaya sa Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. I will fight for this cancer. Even kunin mo yung buhay ko, salamat pa rin. And then after nun, nanilis ako. Kasi hindi ako nakakakain. Kahapon pa. Pero kanina, after my prayer na gano'n, purihin ng Diyos, kakakain ako. Lumakas ako. Sabi ko, hindi ganun kadali ang prayers na nararanasan namin mag-asawa. Mapakahirap. Lalo na yung asawa ko. Nasaan si asawa mo? Ano sa loob? Ano sa loob? Grabe. The more na nasa ganyan tayong kalagayan, mas lalo nating nadadagdagan yung oras para laging malapit sa Panginoon. Tapos, ito pa. Siyempre, hindi naman ako kaya man. Siyempre na binayaran ko sa hospital 34,000. Mabuti na lang naka-discount ako dahil meron kami bilhin. Akala ko okay na yun, may babayaran ka pa ng hospital. 4,000. Kaya sabi ko nga sa mga turo, salamat, malaking kalagdagan niya na kuwan, kabawasan sa alalahanin ba? Ganun naman talaga sa Lord. Talagang God's will provide talaga. Basta't nakita niya sa atin yung pagtitiwala natin talaga sa Kanya. Ano yun, nakakalakad ka na? Or nakakalakad ka? Papay-pahinga lang ako kasi kainom ko lang ng gamot. Kasi gusto kong pagkakain ko kasi nahabisig mura. Kaya humingi ako ng reseta sa doktor na ano bang gamot yung pagkakain ni nahabdi. Sabi niya pain reliever. Kaya nang iniinom ko. So pain reliever lang. Nawawala naman. Ang hirap ng ganito, Pastor. Baka Salamat sa oras po nito, Diyos. Patuloy po kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong pangalan, Lord. At patuloy na nais po namin, O Diyos, maranasan ang iyong masaganang biyaya, Panginoon, sa buhay po namin. Yamang ikaw po ay aming Diyos na makapangyarihan sa lahat.
ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon, ng aming pong mga karamdaman. Sa oras pong ito, Lord God, ay patuloy po namin, O Diyos, na itinataas ang aking kapatid kay Brother Paas, Panginoon. At Lord, ikaw nga po ang tunay na nakakaalam ng lahat ng bagay sa kanyang buhay, Panginoon. Kung ano po, Lord God, yung pinagmumulan ng kanya pong abnormality, ng kanyang physical na katawan, Panginoon. At kung paano may healed, Lord, ang bagay na ito, ang karamdamang ito, Panginoon. Yung mga sinabi mo, Lord, na ikaw po ang may likha sa amin, naniniwala kami, Lord, na alam mo yung lahat ng bahagi ng aming katawang physical. At ikaw, Lord God, ang makakapagbalik ng normal upang maranasan po ni Brother Paas, Lord God, ang kagalingan, Panginoon. Amen. Lord, salamat po sa mga bagay, favor na ibinibigay niyo po sa kanya, Panginoon. Labi sa kanyang inaasahan. Salamat, Lord, sa mga sponsor, sa mga taong ginamit mo, Panginoon, upang, Lord, mapunan yung lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Lord, i-bless niyo po, O Diyos, ang bawat tao na iyo pong ginamit upang mapunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Maging ang kanyang may bahay, Lord, alam po namin, O Diyos, na napaka-tindi, Panginoon, ng suliranin o kinakaharap, pasanin, Panginoon, ng mag-asawang ito. Lord, ba't naniniwala po kami, Panginoon, doon sa sinabi mo na walang pagsubok na dumarating sa amin na hindi po namin makakaya. Kaya Lord, naniniwala po kami na sa kanila mo po hinayaan na mangyari ang mga bagay na ito dahil alam mo, Lord God, na malalampasan nila ito at mapagtatagumpayan at higit sa lahat, Lord, sa bagay na ito ay mapaparangalan ang iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. Lord, ito po naman talaga yung pinaka part namin, Panginoon, bilang iyong mga anak, ang mabigyan ka ng kaluwalhatian sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, kiniklaim po namin, Panginoon, ang kompletong recovery, Lord, ni Brother Paas at ang kanyang may bahay, dakilang Diyos. Lord, muli, Panginoon, ikaw ang maluwalhati at maitaas, madakila ang iyong dakilang pangalan, sa tanging pangalan po lamang ng anak na si Jesus. Amen. 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 Ayan, mga kalingap, maraming salamat po, Madam. Mrs. Asan? Nahinga ka lang. Ayan po, Madam, na bisita ko na po si Brother Paas. Ayan po. Hello, good morning po. Good morning, good afternoon pala. Ayan, nado po yung kanyang may bahay. Ayan. Dual SIM, oh. Eh, yung dual pa kahit nahalap record, okay lang? Hindi ko alam. Bago lang to, galing to kay Ate Grace. Ibig sabihin yan, pagka binaliktad mo, patay. Hindi ko alam. Sa akin kasi kapag pinlay mo na nakahanap, kahit na ibaliktad mo, tuloy pag naganda. Ay, ganun. Galing ito kay Sultan Kudarat. Gan. Nung birthday niya, binigyan. Kumain kami dyan sa nila Gabisera, si Mr. J. Dumating dito yung ano yun. Hindi, nagpadala lang siya. Ay, sorry. Sponsor namin kay Jenaline. Kaya pala hindi na. Ano yan, sala Bebang ang bumili niyan. Anong Opo. tao? Yan, shout out Ate Grace. Nakasama po natin. At kumusta ka na? Kumusta ka na po? Nakakita ng konti. Okay. So, Sino mo kasama? ako lang po. Yung sinama si Mrs. niya. Ay, ano po yun? Busy.